Okay po. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Again, request po sana namin na open daw po tayo ng ating mga camera upang ma-film po natin ang devotion po tonight. Tama ba? So, request po ng ating mga pastor. Thank you. Okay, so tayo na po mag-uumpisa. Ating pong hihilingin ng ating kapatiran, si Brother Mark, para tayo po i-lead sa opening prayer. Ano yung Brad? Ano yung Brother Mark? Ay, nag-feedback daw po siya. Sige po, ask na lang po natin ng iba, si Brother Jose na lang po. Alright, tayo po ay humuko at nalangin. Let's pray. Kailan namin Diyos Ama na siyang makapangyarihan sa lahat. Kung muli nagpapasalamat sa gabi na ito na kami po muli ay pagkakataon na makapakinig muli ng devotional ngayong pong gabi. Amen. At pagpalain mo Panginoon, bigyan ng heavenly wisdom, knowledge, ang magpapahayag po ng iyong salita na ikaw lang po ang itatasa at mapapupurihan. Ganun po sa lahat po ng mga tagapakinig. Yan po kami, Panginoon, ng understanding and bigyan po kami ng puso na pagkumbaba, puso na handang makinig at gawin lahat po ng kami pong mga mapapakinggan. Salamat po sa mga nakalipas na oras sa pagbibigay ng ipong mensahe kaninang umaga, Panginoon. Salamat sa pagpapala mo sa ipong mga anak. Hindi lang po sa amin, kundi sa lahat po, Panginoon, ng humayo na nagbigay at nag-share ng kaligtasan mo po, Panginoon. Salamat po at ikaw po ang una sa gabi na ito sa aming pong pag-aaral ng salita at ang Banal na Espiritu nawa ay kumilos sa bawat buhay po namin upang tunay po na maunawaan po namin ang ipong mensahe ngayong gabi. Patawarin po kami sa mga pagkukulang po namin at sa lahat po na ayong pong pagkakasala at patuloy pong linisin ang aming pong mga puso upang kami po ay karapat-dapat sa iyong harapan at sa lahat po ng iyong pagpapala. Salamat po, ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. 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 Amen po. So, tayo na po kalako sa pinaka-importanting parte ng ating devotion. At pong tawagin ng ating preacher sa gabi ito. Walang iba kundi ang ating mahal na pastor. Amen. Muli, mga minamahal, supposedly po, nangyari po na ako na naman po ang speaker nyo ngayong gabi sa kadahilanan na mayroon pong naka-schedule today, bakamat siya po daw ay mayroon silang parang prayer meeting sa kanilang lugar, si Brother Nathaniel. So hindi ko na po gustong i-disorder po yung schedule nyo. Kaya every time na mayroon pong hindi makapag share, ako na lang po para hindi magulo yung schedule nyo, no? So yan. So ngayong gabi, nag-prepare po ako ng umaga ng tatlong lesson ko for tomorrow and this night. At nawa po ay itong lesson ngayong gabi ay nawa makatulong muli sa inyong lahat. This is all about the prodigal son. Many times na nakakarinig po tayo ng mensahe tungkol dito because until this time, yun talaga po ang sabi nating usong-uso
ngayong panahon na maraming Kristiyano talaga who are seeking freedom and identity. Yung ibig kong sabihin ay sila po yung naghahanap ng kalayaan, no? At pagkakakilanlan, yung sa paggawa nun ay sa akala po nila hindi nila masisira ang buhay nila. Kaya yon, maganda po itong passage na ito. A single verse po lang dyan sa ating Bible. Kaya buksan nyo po dito sa Luke chapter 15 verse 13. Lucas 15 versikulo 13. At dyan, dito po nakatutok yung part na kung saan itong alibughang anak or prodigal son ay nakuha na niya ang kanyang mana. And then, hindi nagtagal, hindi naglaon, siya na po ay umalis dahil nakuha na niya ng gusto niya sa kanyang ama. Nagpakalayo-layo na siya para hanapin niya ang kanyang sarili doon. Nasapin niya ang freedom or kalayaan na sa palagay niya, sa paggawa niya ng bagay na yon, yung kanyang sarili ay tinitiyak niya na mapapaligaya niya without damaging it. So, para malinawagan tayo mga kapatid, muli tayong hihingi ng patnubay ng Panginoon at karunungan niya. Let's pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon. Another day kung saan narito naman po kami sa oras na ito. Sa kalitan ng bilang namin, Panginoon, ang inyong banal na presensya ang aming kagalakan, kinagigiliwan. Gamat we are living by faith, where there are two or three that gather together in Thy name, Thou art in our midst. Kaya Panginoon, mangusap po kayo through the Holy Spirit written in our hearts. Thy word is a very precious one. And speak to us, Lord, accordingly. Praise God, and all these things we ask in Jesus' name. Amen. Yun nga po, Amen. sa ating teksto, okay, hindi naglaon, tinipon ng bunso. Yung bunso po dito ang concern, ng lahat ng kanyang pag-aari. Yung kanyang mamanahin ay kinuha na niya. At naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Ayun yan ang malapit lang doon sa kanila. At doon sa kalayuan, nilustay niya ang kanyang yaman sa maluho, riotous, or kahalayang pamumuhay. Yan. Dalawang aspeto lang po dito ang gusto kong kunin. Isa sidetrack muna natin sa mga kabataan ngayon na walang Kristo sa buhay. Okay? Although galing po tayo dyan lahat, naging kabataan tayo, at until now may mga kabataan tayo, may mga young people tayo, ewan lang sa kanila kung kumusta naman po ang kanilang kabataang buhay na may Kristo. Pero sa karamihan, ang mga kabataan sa ating panahon, ang dami sa kanila ang hindi nagtatagumpay. Okay? Ayon sa survey, sa bawat na 100 na batang maliit na
pumapasok sa preschool or yung nursery or daycare ay magtatapos mga ito sa kolehiyo, kung marating nila ang kolehiyo, at sabihin natin services walang 20. No, maganda kung may 30, 50, kalahati na yung statistic na yon ay sobrang liit ang naging matagumpay. Mayroon lang po out of that 100 na batang maliit in their prime in their prime school or preschool, nakapagtrabaho sila, nung naging edukado po sila, siguro mga 5 lang. Okay? So, kung ganito ang patuloy na mangyayari sa ating mga kabataan, ay masasabi po natin isang malaking trahedya. Lahat ba nakakarinig sa akin? Hindi ba just choppy dyan? Loud and clear. Okay, very good. Amen. Salamat po. Chinecheck ko lang po kung nandyan kayo lahat. Amen. So ito ngayon ang ating panahon. No, we are living in a perilous time, tragical time, na gusto ko pong maunawaan, lalo na po ang mga kabataan. Actually, itong lesson ko, very useful po ito sa mga young people. And syempre, we are parents. Most of us are parents. Most of us are going to that status in life to become parents one day. How are we going to manipulate our Christian life with our family the soonest? May mga ilan po na sa atin na lumalaki na po yung mga kabataan nating anak. I do pray and hope that hindi sila mapapatulad sa mga kabataan ngayong panahon, no? Pero yan nga po, we have to accept the reality na sa ayaw sa gusto ninyo ay maiiwan sa inyong balikat ang kahihinatnan ng bukas. What do I mean is, the saddest thing, ang pinakamalungkot na bagay sa buhay natin is, we are trying to live na parang alam natin ang bukas because of what we are doing today. And we are not very sure, hindi tayo nakakatiyak na yung ginagawa natin na akala natin tama sa paningin natin, tama sa pananaw natin, will actually in the future, in the near future, ay yung inaasam-asam natin na layaw ay yan ang magpapatagumpay sa atin, lalo na po sa mga kabataan. Okay, kaya lagi kong sinasabi bilang pastor nyo o yung mga magulang nyo, kung may mga magulang na Kristiyano, no? Tayo lang naman po dito. Ano mang decision na gagawin nyo, pag-aralan nyo mabuti with the help of God through the Holy Spirit, na tulungan tayo ng Panginoon, mga minamahal naming kabataang Kristiyano. Tayo mga kabataang Kristiyano, kayo walang iba na makakatulong sa kinabukasan ng sanglibutan ito kung tama ang sinasabi ni Gat Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Well, tama siya kung ang mga kabataan yan ay sila'y may matatag na Kristiyanong pundasyon. Meron silang relasyon sa ating Panginoon. And take note, kayo po yan. Mga kabataang Kristiyano, kayo po yan. One time, I was a youth like you.
Pero thank God, praise God, medyo sabi natin na hindi ko nabigo ang Panginoon kahit papaano dahil sa pakikipagbaka ko. And by the grace of God, I'm now 56, soon to be 57 years old. Recently lang naging kabataan kayo. Ako pala. Kaya this is the very moment in your life, mga kapatid. Kailangan kayo ng Diyos. Ang Diyos, sabihin ko sa inyo, wala siya magagawa kung ayaw niyo siya na isunat ti agturay dita biagyo. Okay? Matarusan siguro Ilocano tayo aming no matarusan nyo. Kailangan kayo ng Panginoong Diyos upang maging mga instrumento ng tunay na pagbabago. Tinatawag tayo ng Diyos sa kanya-kanyang panahon, pero kailan darating ang panahon na yan na pagtawag niya upang makalikha siya ng magandang bukas para sa inyo, para sa susunod pang henerasyon. Nakikita natin ngayong mga panahon sa unang perspektibo natin kanina na mga kabataan ngayon mayroon silang, sabi natin, kanya-kanyang relihiyon. Although generally speaking, Katoliko sila or they belong to a certain sect, congregation, but universally speaking, hindi lang po yung pinag-uusapan na religion or social religion na yan. But the main point is the ultimate religion they belong to is their self-religion. Kuha niyo po, self-religion. Yung I, me, mine. And in that kind of religion, God is not the main focus of their lives. Dahil ang buhay nila ay hindi nila ito ginagamit sa kagustuhan ng Diyos. And you were once like that. Kung sa mga oras na ito nakatalaga ang buhay niyo sa Panginoon, or if not, baka hindi pa kayo nakatalaga, hindi pa kayo committed, medyo kumikitid pa. Pero kung kayo na po yung talagang realistic Christian as kabataan, maybe yung panawagan ng Diyos sa buhay nyo ay talagang matindi. Dato yung anak ko, makikita ko na siguro. At dati ko na ito yung desire na. I want to help this child na makalikha siya ng magandang kinabukasan niya. Unlike that prodigal son, mali-mali ang panuntunan ng buhay niya. Nalihis ang kanyang landas ng buhay niya. So, kayo na nakikinig sa akin ngayon, nasa sa inyo lagi kung ang generation na pinagdadaanan nyo, you cannot have 2 generations or 3 generations kung mali ang pagpili nyo ng decision nyo sa buhay. Meron ba kayong hinahanap na hindi nyo mahanap? Ha? Have you tried that? Pero unknowingly, let's say na meron kayong hinahanap, whatever that is, pero because yung problema palagi na ang buhay natin ay walang kakontentuhan. That's why we are always seeking, we are always looking for something we cannot really find in this world. Because lumilihis tayo sa landas ng Panginoon. You are trying to look for yourself, your happiness, your enjoyment in life, but you can't find it. Hindi mo talaga mahanap. Hanapin mo ang sarili mo sa lahat ng sulok ng buhay mo, hindi mo talaga mahanap.
Marami kang nadidiscover tuloy kung yung minsan hindi mo kilala ang sarili mo. Ha? Sabi mo, go back to the place na ikaw ay one unbeliever. And this was you. This was your life. Na hanggang ngayon, kung hindi mo mauunawaan ang Christian life mo until now, there must be some question, a big question in your Christianity. Although, sabi natin, you were raised as a Baptist, you were raised as a Christian family, and why then? Bakit kaya? As I grow old, kamo, you were never once a Catholic or you never once a ano man pong religion mayroon tayo ngayon. Pero why? Why? Ang buhay ko parang unbeliever. Alam niyo bakit? Mayroong espiritu ng pagkaalibughang anak sa buhay mo. You are seeking something in your life na hindi mo talaga mahanap. It's really hard to find that. Kaya, kung titignan mo ang buhay mo, tumingin ka sa salamin. Wow, ganito pala ako, no? Look, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Masdan mo ang mata mo. Masdan mo. Makikita mo ang kaluluwa mo. Makikita mo ang puso mo. Makikita mo ang uri ng pagkatao mo. Then, ihambing mo sa ibang tao. Minsan, kung sino yung lagi mong kausap, sino yung lagi mong kasama, hindi mo nare-realize na mamaya pag makasama mo ang spiritual people or kapatiran mo, parang naaasiwa ka na. Naaasiwa ka na makasama mga spiritual na brothers and sisters mo or parents mo. Diba? Because you have found yourself na parang ano ka yung hindi ka parang settled down sa kinaroroonan mo. Kaya piliin mo ang maging malaya, kagaya ng prodigal son. Satan will always try to inject that word in your mind na mamaya pagka inaccept mo yung panukalan niya sa isip mo, hey, don't you know, sabi sa'yo, you do not really belong to that class of people o mga Christian folks na yan. Even your parents, even your brothers and sisters, even in that church. Right now, your heart doon mag-steer. Kaya, nahe-hurt ang Christianity sa buhay mo. Nahe-hurt, nasasaktan. Dahil you want to free yourself into that clutches. Maaari siguro hindi mo naisip, bakit ako naging Kristiyano? Kagaya sabi ni Brother Mark sa preaching niya kanina. And maybe he is also asking that to himself habang ipinipreach niya doon sa over the bridge. Ano yun? Flyover. No? The reality of life. Sorry po kung medyo inubo ako. Pero that is the true scenario in our life. We are trying to free ourselves. And yet, kilalanin mo mabuti ang uri mo. Minsan nakakalimot tayo that we are a child of God. Pinalaya tayo ng Diyos. Meron na tayong plano sa bawat isa't isa
mayroon ng plano ang Diyos, may purpose ang Diyos sa buhay natin, pero parang lumilis tayo doon. And we have to realize that na years from now, you are not really sure kung yung mga edukasyon na yan, yung mga bokasyon na yan sa buhay mo, yung mga pinapangarap mo, yung mga aspiration mo, whatever, there's still a great potential sa buhay mo na sooner or later, pag hindi tayo, if we are that careless person or Christian, maaaring mapapabilang po tayo sa mga kabataan ngayong panahon. Mapapabilang tayo sa kanila. Yung isang batang 5 taon, nagtatanong sa mga magulang niya habang kumakain, no? Mga ganyang ilustrasyon. Tanong niya, bakit kayong matatanda, ang dami niyong nalalaman? No? So, mapapaisip yung magulang, bakit ganun ang katanungan ng kanyang anak? May sinasabi na yung ganung klaseng bata, kung bakit daw, ang dami-dami nating alam. Siyempre, how to illustrate that, how to demonstrate para ma-answeran yung sagot o katanungan ng mga bata. Okay anak, tingnan mo, nagbuhos si nanay ng isang pitsil na tubig sa baso niya. Ganyan lang ang amount ng tubig sa buhay mo. Kunti lang ang nalalaman mo. Pero look at this, itong baso, yan ang kinakailangang pang mapuno ng tubig. Kaunti pa lang ang nainom mo, 5 taon ka pa lamang. At maaring ganito pa lamang ang iyong nalalaman. Okay? So, actually, hindi mo maiko-compare talaga yung kaalaman mo sa kanila. Dahil experiensyado ang mga magulang natin, kahit ikaw pa yung masabing active ka na bata. Pero let us accept the reality. Very few amount pa ang knowledge natin. Very few pa talaga. Nung ibinos ng nanay ang mas maraming tubig, okay, na halos higit sa kalahati ng baso, look at this anak. Ito ang aming nalalaman sa iyo. Ikaw, ayon ka sa bandang bottom ng baso. Ganyan po minsan. Paano kayo natututo? Learn from experience of your parents. Kaya, mga anak natin, although medyo sabi natin fast learner, fast growing sila, pero actually in their mental aspect, kulang talaga pa ang kanilang eksperyensya. Kaya tayong mga magulang, this is the lesson we can get from this devotion tonight. That habang lumalaki pong mga anak natin, let us fill that space in their life. Huwag natin silang pababayaan, nagagabayan. Okay? In our physical realm, it is still our duty and obligation to them na our children are facing yung mga unknown things sa buhay nila. Although it is really alarming nowadays na hindi natin alam na nai-influensyahan sila ng mga ibang kabataan. That is beyond our control. Hindi natin makokontrol yan. Kaya nga it is always good na tayong mga Christian parents, huwag tayong masyadong, bang ibig sabihin, yung mapabaya. Anak, kahit malaki ka na, biblical naman ito,
turo mo sa kanila ang sinasabi ng Biblia. It is always good to listen to your parents in the Lord. Yon, no? Show them a particular verse sa Bible. Okay, when they arise in the morning and rest in the evening, lagi mo silang tututukan. O anak, anong pinag-aralan nyo sa school? Check them. Check them. Always monitor them. Meron tayong cellphone ngayon. Meron na tayong GC sa ating family. Always regularly check your children, whom they are with, whom they are, marami tayong dapat malaman po sa kanila. Because we are trying to secure their future, and they're always entangled by yung lagi nakakasalamuha ang mga unbelievers. They are not that kind of people. Kahit sabihin pa natin Kristiyano sila, madali po sila talagang ma-influensya. Ang puso talaga mapaglaro yan, mapaglinlang po yan. Kaya itong mga anak namin, sabihin ko, antayin na lang ako na magpantayan pa ako. Kung ayaw niyong pamantayan ko, sige, do what you wanted to do. Nandiyan pa naman si mama niyo. Be the parents you can be. Let's see kung in my absence hindi mo mamimiss itong mga pagdadaldal ko sa inyo. Kaya nga, mas mabuti na masampal mo ako kaysa yung isang araw sasampalin ka ng malaking problema sa buhay mo. Okay? Kaya maraming bagay-bagay sa buhay na kahit ganyan na po sila, maraming nalalaman sa siyensya, sa sistema ng mundo, if we will really face the fact, ang dami pa nilang hindi alam sa buhay. They're learning the positive ways, they're learning the negative ways, much more. Pag nagsalita ang anak natin, alam mo na, may sinasabi ang mga lumalabas sa kanilang dila, natutunan. Small children, nakita nyo, they're learning very fast. From 3 years old to 4 years old to 5, nag-i-increase ang knowledge nila, nag-i-increase ang kanilang motivation, nag-i-increase ang kanilang concept. Alam nila lahat ng mga parang matatanda na po sila. Madali silang matuto. At that age, lalo itong mga anak natin, the more na pag na-reach na nila ang mga teenage life nila, we must be very, very careful. We must be more prayerful. Okay? Ganyan ang sinasabi ng nanay, kukunti lang alam mo. Ito na kami. Na marami na kami napagdaanan. Pabalik ka na, pabalik na kami, ikaw, papunta pa lamang. That is the truth. Talaga. How much more tayo ngayon na tayo ay nakalasap ng biyaya ng Diyos, nakatsampung tayo ng tunay na Diyos. Okay? Dapat tayong matutunan natin lahat ang pamantayan ng Panginoon and try to seek the occasion na lagi ang mga anak natin, kinukumusta natin sila in their dealings with unbelievers, their classmates, or mga office mates. Kung wala, mga bachelors pa yung mga anak natin, wala pa silang asawa, may trabaho na sila. Okay? So, punuin natin ng kaalaman ang sarili ng salita ng Diyos. Si Mark, kahit magda 30 years old na yan, he is always a child in my eyes. Yung kantang inaawit natin, you will always be a child in my eyes. Matatanda na kayo, pero sa paningin ko, bata pa rin kayo.
habang nasa puder namin kayo. Marami pa kayong dapat na malaman. Marami kayong matutunan. Kaya nailagay ito na lesson sa Bible because God wants you to know na if you're trying to maging prodigal son, hindi kayo talaga malaking pagsisisihan nyo yan sa buhay nyo. Maraming kabataan ngayong panahon, they're trying to look for happiness in their lives. Let those things be a lesson for you, Christian, mga young people natin. Okay? Wala kayong mapapala sa kung kayo po'y naghahanap ng kalayaan. Ang napakagandang kalayaan, yung kayo ay pinalaya kayo ni Kristo sa kasalanan, sa sanglibutan, sa dyablo. And that liberty which is in you, do not abuse. Use that liberty for His own glory. Okay? Napakasarap po, mga kapatid. Napakasarap pong makipagbaka sa mga larangan ng tukso ngayong panahon. Nasa inyo lang po yan. May kagalakan po talaga yung kabataang Kristiyano o mga parents na nagagabayan lagi. Gustong-gusto ng Diyos na makita tayong mga parents with our growing children nowadays. Nagagabayan po natin sila because, life is so fragile. Napakamasaya lang po. We only live at once in our lives. Hindi masama na huwag tayong matakot sa ating mga anak. Nagabayan po natin sila kasi gaya ng sinabi ko sa ilustrasyon natin, as long as the years passes through, we are always advanced than them. Marami pa rin tayong eksperyensya kesa sa kanila. Lalo na kung ikaw yung parents na laging nagbabasa ng Biblia, may constant communication sa Panginoon through prayers, walang sinabi. Okay lang kung baliktarin na sitwasyon, ang mga anak ang fast learners sa salita ng Diyos, ang mga magulang ang dinadala sa Panginoon. Okay, that is another story. Okay? And there are many people like that nowadays. Example na po ako dyan. Nadadala ko ang parents ko, hindi ako ang dinadala po nila. Yan. Hindi naman po lahat ng situation gano'n. Pero sa nakikita po natin ngayong panahon, sa mga Christian family, itong naging pagkukulang po nila. Huwag natin masyado nang intindihin ang other part, I mean the non-Christian family, because mayroon din silang panahon dyan kung if the Lord is merciful, okay, then they can be like us one day. Pero ang sa akin lang po ay tayo po ang importante dyan. Ang mga anak natin, tumatanda na po sila. They're growing so fast. Huwag nating hayaan na parang ang prodigal na ito ay sasabihin niya sa inyo, Tay, Nay, dalaga na ako. Huwag niyo na akong pakialaman. Kung gusto niyo mag-church, kayo lang mag-church. Kung gusto niyo mag-devotion, kayo na lang mag-devotion. Gusto niyo mag-pray, kayo na lang mag-pray. Nakita niyo? Nung bata sila, they're not allowed to do that. They're not allowed to say that. Takot na ba tayo magsabi sa kanila? Minsan, ganun tayo
natatakot tayo sa kanila. Kayo mga kabataan, sooner or later magiging parents kayo. Do not be afraid. Kayo ang inatasan ng Panginoon. Pag ganyan ang mga anak nyo, nakikita nyo na sila, lumalabag na sila sa utos ng Diyos, yung bawal ay ginagawa nilang okay sa kanila. Inakala nila na yung bawal sa buhay, inakala nila na yun ang magpapalaya sa kanya dahil they are looking for happiness, pleasure. Okay? Huwag nyo silang spoilin. Huwag nyo ibigay ang gusto nila. Ganyan po mga kabataan ngayon. Dahil sa sobrang pagmamahal, mayroon tayong nababalitaan sa sobrang pagmamahal, ibinigay ng magulang yung gusto nila, ano nangyari? It is just like that. Yung prodigal son, nung nakuha na niyang pera niya, nagpakalayo-layo, lahat ng bawal sa malayong lugar, walang makikialam sa akin. Sabi niya, my life is my life. I am God of my life. I am the parents. I'm free. Pero nakita niyo po, yung bawal dito, bawal doon sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, doon. Lahat may hangganan. Okay? May Diyos tayo. Hindi lahat ng gusto natin gawin, magagawa natin araw-araw. Tandaan niyo po yan. Ito ang pamantayan ng Diyos. May paraan, may kaparaanan ng Diyos at may kaparaanan ng kanyang pagtuturo, ng kanyang salita. Dumadating yan sa atin, tinuturo sa atin para hindi tayo mapapahamak later on. Magtiwala tayo sa ating pastor. Magtiwala tayo sa spiritual na parents natin. Huwag yung sarili natin ang pinapakinggan. Mapapawaw ka dahil malaya ka na. Wala nang pakialam si tatay. Hindi ka na magdi-devotion. Magagawa mo ng gusto mo. Hindi ka na magpipray. Hindi ka na mag-church. Andyan na yung mana mo. Yung mana mong yan, hindi yan magtatagal. Hindi yan magtatagal. Ano man yung nakuha mong yaman, mana, pandandalian po lang yan. Kaya huwag nyo gagawin po yan. Mga kapatid, mga minamahal, lalo po mga kabataan, ipinagpalit nyo ang pera sa tunay na kayamanan na nais ng Diyos. Magkaroon kayo sa langit. Tinalikdan nyo ang pamilya nyo sa tunay na yaman na sama-sama kayong pamilyang maglingkod. Walang maaring maitumbas sa pagmamahal ng tunay na Diyos, mga kapatid. Huwag nyo maliitin ang mga parents nyo dahil kung walang mga parents nyo, wala din kayo sa mundong ito. Hindi nyo malalasap talaga ang tunay na kaligayahan ng buhay nyo. Kaya, ano man po ang mapupulot nyong aral sa gabing ito, hindi ko naman po hindi ko nababasa ang mga puso nyo. It is beyond my knowledge about that. Kung may sinasabi po ang lesson ko sa buhay nyo ngayon, it may be na angkop lang ngayong panahon yan. Hindi ko naman to sinasadya na maging ito ang lesson ko. Pero kung may kabataan dyan na he or she is trying to kung spiritualize natin minsan yung ayaw mo nang maglingkod sa Diyos, kontento ka na sa buhay mo, kontento ka na sa ganyan. Although kapiling mo ang magulang mo, pero
nagpakalayo-layo ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka na naman magtatagumpay sa buhay mo. Sa isip mo, sinasabi mo, huwag niyo na akong pakialamanan, buhay ko to. Ganun. I want to be freed. Gusto ko mapasaya kong sarili ko. Hindi lagi ako nagbabasa ng Bible na gusto nyong mangyari. Hindi ko gusto lagi nga, mga ganyan. Hanggang later on, wow, ganito pala ng buhay ko. Nagpaalipin ako sa sarili kong kagustuhan. Huwag niyong baliwalain ang pagmamahal ng inyong pamilya. Remember, habang buhay pa ang magulang nyo at spiritual po sila, mahal nila kayo at dapat lang na i-reciprocate nyo. Ibig sabihin ay suklian nyo po yon ng masigit pang pagmamahal. Walang magulang na makatitiis sa kanyang mga anak. Walang magulang na gusto kayong ipahamak sa buhay. Sino pa nga ba ang magmamahal sa inyo? Okay? Marami pang bukas na darating. Pahalagan nyo po yung relasyon nyo sa Panginoon. Pahalagahan nyo po yan. Mayroon tayong iisang magulang. Mayroon tayong isang magulang at yan ang Panginoong Diyos sa langit. Huwag niyong gayahin ng mga kabataan ngayong panahon. Huwag niyo silang tutularan, huwag niyo silang gagawing imahin, huwag kayong mainggit sa kanila. Ilustrasyon lang ito, no? Pero karamihan talaga ganyan na nangyayari. Yung bang may kilala ako noon, isang binata, nagkaroon niyang opportunity na mag-aral sa Maynila. Pagkatapos, yun, dahil sa pagmamahal ng magulang sa kanya, ayaw nilang makulangan siya, kaya marami pera ang laging o allowances na ipinapadala sa kanya. Pero alam nyo, lingid sa kalaman ng magulang, inuubos niya pala ito sa inom, droga, o yun, worst of all, babae. So, later on, syempre, hindi siya nagtagumpay, nalaman ng magulang, pinauwi na siya. Wala nang tiwala sa kanya. So, nung tumatanda na siya, dahil hindi natapos sa kolehiyo, no? Napapansin niya na yung mga kakontemporary niya or yung mga kaedad niya, nagtatagumpay sila. Maganda ang kalagayan, estado sa buhay, magandang trabaho. So, napaisip niya, parang ganun sa prodigal son. You know? Naisip niya, sabi niya sa kanya sarili, sayang. Sinira kong panahon, no? Nilustay ko ang panahon, ang aking kabataan. Akala ko, pag napalayo ako, maging matagumpay ako. Akala ko, maging masaya ako. So, yun. Hindi niya in-expect na may malaking tukso nag-aantay sa kanya. Kaya, ang laking pagsisisi. Pero, so far, nangyari sa kabataang yun, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil naging Kristiyano siya. Maaaring yun po yung naging daan na ganun lang nangyari sa buhay niya, mali-mali ang choice niya sa buhay niya. Nakakilala sa Panginoon, yun, nagkaroon siya ng pagkakataon pa na makapaglingkod sa Diyos. Kaya, ang maganda po sa kabataan na yun, napagtanto niya na mga kamalian niya sa buhay niya ay sapat na yun para hindi niya na balik-balikan
Hindi na niya palalampasin pa na muli pa niyang babalikan yung kahindik-hindik, kalunos-lunos na karanasan niya sa Maynila. Ngayon may opportunity na siya na maglingkod sa Diyos at hindi na niya pinalampas yun. At doon niya napagtanto that freedom and identity, no, sa buhay niya is truly found in that one whom he is with now, the Lord Jesus Christ. Okay? Although he lived recklessly, parang walang pakundangan na pamumuhay, he lived selfishly, pero napagtanto niya, kailangan niya pala ang Diyos sa buhay niya. Kaya ganun sabi ko sa inyo mga kapatid, lalo mga kabataan ngayong panahon, na huwag niyong isintabi ang Panginoon sa Diyos, ang Diyos sa buhay niyo. Huwag niyong akalain lagi na yung mga idea niyo sa buhay niyo, aspiration niyo, huwag niyong ituldok doon. Ha? Laging mas safe po, mga kapatid, isanggunin niyo palagi lahat. You come to your sense na walang magandang plano na gagawin, kundi lagi sundin ang disenyo at plano ng Diyos sa buhay nyo. Dahil hindi tayo pinanganak dito na aksidente lamang. Mayroon lagi purpose. Why? Okay? Pero kung ayaw nyo pong tanggapin ang panukala, pamantayan ng Diyos, lalong-lalo ng kanyang plano sa buhay nyo, wala tayong magandang kinabukasan, mga kapatid. Mapapagalag po tayo sa prodigal son na ito. At bilang conclusion ko ngayong gabi sa pagtatapos, yung kwento ng anak na lumayo sa piling ng kanyang magulang ay mailalarawan din po yan sa Kristiyano nating pamumuhay. Okay? Yung pahalagan natin ang wastong pagpapasya by the wisdom of God, na pahalagahan po ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. And that is the very will of God. We need strength, always the strength from the Lord. Sabi nga, sa Philippians 4:13, what you can do all things through Christ which strengtheneth you and me. Okay? Muni-munihin mo yan. Your strength faileth. Hindi yan magtatagal ang strength mo, kapatid. It is the strength of the Lord that gives life in your aspiration, in your ambition, in your plans. Sa tulong ni Kristo, kayang-kaya nating harapin ang mga pagsubok ng buhay. Lahat, pagsubok sa buhay po yan. Paggising ng umaga, pagtulog ng gabi, nandyan lagi ang pagsubok ng buhay. Gumagawa. Pero laging gagawin natin yung tamang decision. Always in the direction where God wants you to go. And that is perfect decision in life, na to go through that narrow way always. Madaling sabihin, magandang pakinggan, ang sarap pakinggan. But it's so hard. It takes a lot of faith to do it, mga kapatid. Because until this time where the broad way is where most of kabataan ngayon, dyan sila
minsan napapalihis pa rin tayo kahit ganitong Kristiyano na tayo. Dumadan pa rin tayo sa Broadway na yan of sinning, Broadway of worldliness, Broadway of marami. Hindi ko na po papahabaan. Basta mga kapatid, set your affection on that narrow way where God wants you to enter in. Dahil at the end of it is life everlasting. Amen? So, yun po, no? Amen. Nandyan pa rin yung Amen. konsepto ng prodigal son. Kaya iwasan po natin ito sa buhay po natin yung prodigality. Yung seeking freedom and identity without damaging life. Look for the freedom that God set for you, and that your identity is always know who you are. You are a Christian, and you should not damage your life. Kung meron pong reaction dyan, may gusto kayong itanong, feel free bago tayo magtapos. Kung wala na pong magtatanong, then bahal na po si Itatanong, very short question lang po. yes, Pastor. Ako din po kasi kinamulatan ko po yung pagpapalaki sa akin na pinapagalitan ako when times na nakakagawa po ako ng mali. And one of those things, yung pagpapalo ng isang magulang, Yes. yun po, meron na rin po akong mga nabasa na Bible verses regarding po doon na pwede naman po silang paluin kasi hindi naman po nila ikakamatay yung pagpalo. Pero during these days kasi, parang itong mundong to pinapaboran na lahat halos, pati mga teacher kasi hindi na pwedeng mamalo or whatsoever. So, sa pagiging Kristiyano, Pastor, allowed pa naman po siguro yon, yung may mga ganong style ng pagdidisiplina na, kasi ako din po medyo strict po ako sa mga bata kaya kung minsan hindi naman po pisikalan, pero there are times na talagang nakakapagsalita po ako sa kanila or kinukurot ko sila or what po. Kasi nung hindi pa ako Kristiyano, medyo talagang